Nalipat na ko sa exact year, 3 years ago, 2 years ago. Basta kayo nakaspeak ni diri sa aton. I think buntag guro tong adlaw. Morning to siya, pastor, no? Kagang aton speaker, ang iyang dating nga church sa Sibagat, Agusan del Sur. So lately lang, nag-start siya sa mission work, pioneering work. Kag ini nga lugar, sikat ni. Basi may plano ka mo magkanto dito. Kung mangita ka mo sang tawag sina, life partner. Sikat din sa mga apam, Siargao. So, Siargao ni, ang iyang bag-ong mission work. Bago pa lang, 1 month pa lang siya dito gagi-send out. So, most of the time, mga Bible studies pa lang karon ang iyang mga contacts. Pray ta, God willing, kining mga contacts sa Bible study or mga regular Bible studies, mahimo nga, regular nga church attendees, no? O sa mission work. So, aton i-pray ang buluhaton dito. Pila pa ka oras, pastor, alin sa kuan? Sa Butuan ba na mag-travel pa Siargao? Butuan to Surigao, 3.5. Okay. Tapos Siargao, Surigao to Siargao, 3 hours about 3 hours. Lang 2 hours and a half. Surigao City. Surigao City to Siargao. Surigao City to Siargao. Kay ang Siargao daw sakop sa Surigao. Surigao. Del Norte. Yeah. Del Norte. Okay? Ato ni pray, no? Layo pa. 3 hours. 3 hours nga travel. Kulbaan kasi na ba? Daw may portion pa diha nga daw naga-whirlpool ba? Katong Okay? Salamat sa Hardly Pastor, no? Nga willing siya mag-start. Actually, may mga churches na dira nga na-establish. Pastor George Masadya. May isa pa ka pastor. Kaso lang tong bagyong Odette, medyo naapektuhan ilang meeting place, no? Naguba ang ilang building, pero by God's grace naka-recover na sila. Kaya naging normal naman ang buluhaton dito. So, salamat, nadugangan ang mission work dito sa Siargao. Okay, paagi sa kay pastor. So, di na ta magdugay. Subong nga hapon para lawig-lawig aton nga mapamatian nga pulong sa Dios. Aton i-prepare aton kasing-kasing. Amen. Aton una-una imbita sige tindog-tindog kagwa-gwa, no? Clint, sit down. Sit down lang. Okay? So, magtindog tang tanan. This time, tindog ta please. Kag aton i-welcome sa aton pulpit karon nga hapon, aton nga magwawali, aton amigo, missionary sa Siargao, Pastor Brian. Pastor Brian, good afternoon. Challenge us karon hapon pinagi sa pulong sa Dios. Amen. Maayong hapon sa tanan. Ang makalingkod. Daghang kayong salamat. Pastor Leonard, salamat kay sa pribilehiyo. Salamat sa authority niya imong gihatag nga makatindog sa pulpito nimo o sa pribilehiyo nga makashare sa pulong sa Ginoo. Salamat. Ang tinuod na no dili lalim dito kay ug moadtog Siargao na naman siguro yung mga taga diri nga sige adtog Siargao, no? Na naman diri mga member ninyo. Kung matunong sa tingbaw, dagko jud kay baw. Basta maadto dito, kung matunong. Muna nga nag-extend ta og work dito is because sa unang panahon ako'y amigo dito nga kapitan pa. Every time mag-session sila sa barangay, inviteon ko niya para magwali sa mga mga kagawad ba, CBO, mga BSW, man siguro. O wala ko'y mahimong session sa buntag kay wali ra. Anak siya kan nindot kayo ba? Kapitan? O pinakadako nga barangay sa Burgos. Basta ting session na, inviteon ko niya kay paulihon ko sa ilang session kay mo request man pud ang mga kagawad niya. Kanahan kay ko sa Soudbis Barangay Hall magwali. Nyawa naman siya nga ayaw dali-dali pasab ta yun. Ato nga gadlaw eh. Hapon na ilang session. Hangtod nahimo siyang SB. Niya na siya magmayor ko i-pray kay pag mayor ko wa pay session wali ka dito sa munisipyo napili man. Dili pa itugon sa Ginoo ba. Munang daghan akong nakaila dito, daghan na amigo dito, munang ibutangan tag burden sa Ginoo nga ato ang sugdan. Tungod sa mga contacts na to da mga Bible studies na ba.
Pero sa tinuod lang, gahi yun ang Siargao, mga tao Siargao. Tungod kay, kung nakadungog mo si Senior Aguila, nag-viral biya to kayo itong Senior Aguila. Oo. Mutuo sila Ginoo, pero actually ang tinuod, ang simbahan dito ikaduha lang sa ilang grupo. Kung simba Domingo mo ana ang ilang labaw nga way simba kay magbayanihan, wagi na bata bisag gamay sa simbahan. Mas priority nila ang ilang grupo. Oo, dito ana kalig-on mo nang lisod kayo, magdag tao dito. Mas dali pa makatapok ka ng taong naihurim-hurim bitaw. Kanang naitaw ka na bang ana, manghilot ka, manambal ka, nanon ka, mas daghay magpasakop nimo. Pero pulong sa Ginoo, balibaran. Pero sa gihapon mituo ta nga naa gihapoy pinili sa Ginoo. Share lang sa pulong sa Ginoo. Amen ba? Share lang muna nga salamat sa kagayunan po. Actually, naghimo mi ka pamilya sa Jinsan, mga 30 mi ka pastor gikan sa Agusan. Nga niabot diha unya fellowship mi. Unya it so happen niya si Pastor JC Omang invite ni Pastor John niya magwali. So ma-standby mig isa ka Domingo, kaya ugba po may mimuli. So sayang man ang kahigayunan, salamat nga na mga higala makabisita gihapon sa simbahan. Salamat Pastor Leonard. Alright? So, 30 minutos? Okay ra? Okay. Alright. So, actually, karong hapon na, adto tas pulong sa Ginoo. Amen? Amen. Omni pinakanindot yun. Alright? Atong ablihan itong mga Biblia sa book of 2 Kings, chapter 20. Sa makadaghan, I believe, na agianan ni sa inyong pastor, pero ako mituusan ko nga, sa gihapon ang Bible di man mahudtan og mensahe. Naagi tay makutlo gihapon niya pagtulunan. Amen ba? Alright, okay. Now, 2 Kings chapter 20 and then verse number 5. 2 Kings 20 and then verse number 5. Kung naana, ato ni siyang basahon og tungan, no? Right, so let us all stand please kung naana agig respeto sa pulong sa Ginoo. Just only one verse lang atong basahon karon nya gabi. Say amen kung naana. Amen. Atong basahon we start. Turn again until Hezekiah, the captain of my people. Thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee on the third day. Thou shalt go up unto the house of the Lord. Ang tunan ta karon niya gabi kanang word niya, thou shalt go up unto the house of the Lord. Amen. Ingon ang Biblia adto sa akong balay. Yes. Sa tinuod lang nay mga membro dinhi nga moadtog laing lugar, mo bakasyon. Ang kasing-kasing biya ni Pastor Leonard ug sa mga pastor ana biya pangitag simbahan. Yeah. Mao gid na. Daghan kay kog mga sakop sa simbahan nga nangadtog Manila. Mao gid akong tambag. Pangitag simbahan pag-abot mo sa Manila, pag-abot mo sa Manila, tawagi ko istoryahon ako ang pastor nga naa diha. Pag-abot na sa Manila, nanawag sila, pastor, na ako diri kang pastor ko, istoryahon ako ang pastor. Ingo pastor, ako na siyang member, magtrabaho siya diha, naasa siya diha mo pasilong pastor, palihog ko og atiman. Unya ug kung naamoy mga gimbuhaton diha paapila. Oh, paapila siya para at least ana ang akong kinaiyahan. Kaya nga naman, para at least ang iyang Kristohanong kinabuhi, magpadayon sa gihapon. O dili lang kay, ingon ana ang among kasing-kasing, maupo din na isulti sa Ginoo. Adto sa akong balay. Ang pangutana, unsa din naa sa balay sa Ginoo? Unsa din ka-importante ni? Kay, gikan ko na sa bawa sa Dios, adto sa akong balay. Mismo ha ang Ginoo ha. Meaning, nainaa sa balay sa Diyos nga dapat makatunan na ito. Ito ko ang ulo, ipiyong ang mata mag-ampo. The Lord, miduol minimo karon niya gabi sa gihapon, nagpaabos mi sa mong kaugalingon, o akong pagampo amahan na ang imong balang Espiritu Santo muban, mo ablis ang mo isipan o sa mong kasing-kasing, na ang imong pulong masabtan na mo ni sa siyano, sa simpleng pamaagi, nga mo'y mo encourage na mo dasig na mo liko na mo Ginoong Dios, nga bisan pas pangitabo sa kalibutan amahan, aduna kami buhing paglaom tungod kay tinuod ka nga among Ginoo o Dios. Samtang kami magpadayon karon, ang kadaogan imura o dili amo, ikaw ang maymaya sa tanan. In Jesus' name, amen. Daghang salamat sa pagtindog, makalingkod, daghang salamat. Alright. Niana ang Biblia, adto sa akong balay. Amen? In fact, kung imong tanaw ng Haggai chapter 1, ingon ang Ginoo, go up to the mountain and bring wood.
Ana ang Dios ba? Himuan ninyo akong balay tungod kay diha aduna ako'y kalipay. Amen? Ana ang Biblia sa buko bagay. So ang balay sa Dios na ang iyang kasing-kasing labi nagpatahumon o tandugon padakan man nato. Amen? Oo. Now karon diri kini si Hezekiah kung imong tanawon ang background sa istorya kabalo naman ta ani nga nasakit man ni siya. Di ba? Nasakit si Hezekiah. Pero kung imo ni siyang tanawon kini si Hezekiah gipadtuan ni Isaiah aron sultian siya ba? Isaiah adto aran ni si Hezekiah ingna nga ang iyang kabdangan bahino na. Set thine house in order. Tungod kay naa siya sakit o dili na siya mabuhi, mapatay na siya. Kung ikaw ang kwartahan, sultian ka, na gulbiya po ka. Kwartahan biya kay ni Hezekiah. Kung imo ni siyang tanawon sa chapter 31 verse number 21, ato ganit tanawon, unsa ni siya ka kwartahan, kinsa pa kun di mag-uul ani? Okay pa mo diya? Okay. All right. In the book of gitawag Second Chronicles, okay? 31, verse number 21. Kung sa sulti diri, in fact, ato na siyang tanawon, and every work that he began in the service of the house of God, and in the law and in the commandments to seek his God, he did it with all his heart and prospered. Tanawa, giunsa siya pagpalambo sa Diyos. Sa chapter 32, all right. And then, verse number 25. Verse number 27. 32, verse number 27. Ayun ang Biblia, si Hezekiah nagapamuhat sa balay sa Diyos. Nagahimo siya sa mga butang nga malipay ang Diyos, and because of that, gipalambo siya sa Ginoo. Giunsa siya pagpalambo sa Diyos. Verse number 27, chapter 32 sa 2 Chronicles. And Hezekiah had exceeding much riches. Di lang kay riches, much riches. Di lang kay much riches, exceeding much riches. Grabe ang pagpalambo sa Diyos niya. Amen? Limang kani. Yung na Biblia, naghimo siyang balay tipiganan sa Bulawan. Balay tipiganan sa Salapi. O, balay tipiganan sa Bulawan and balay tipiganan sa Salapi. And made himself treasures for silver and for gold and for precious stones and for spices and for shells and for all manner of pleasant jewels. Storehouses also for the increase of corn and wine and oil, and stores for all manner of beasts and costly flax. And then verse 39, moreover, provided him cities and possessions of flax and herds in abundance, for God had given him substance very much. Butanganan siyang karniro, syudad na. Syudad ba ning Marbil? O Coronadal City man no? Yes. Ang iyang butanganan sa karniro, ingon ani Coronadal City. Kung ang imong gipuy-an tupi, hindi pa kaarang iyang karniro diha. Unsa nagakwartahan? Unya na si balay tipiganan sa Bulawan, sa Salapi. Ang sa ato na karon tagiyag bangko na siya. Nindot kino, unya kaliton ra kingon. Ato si Sikay na mamatay na kasi may di mag-uula na. Kisa makuni di mag-uula. Ato ara gud si Sikay, ing na siya mamatay na siyang sakit. Unya ingon ani kakakwartahan. Gul ka na eh. Gul makita ng muti kwarta. Gul ko eh. Limang ka ni istorya ha? Nyalahi ra ba ning doktor ang mo istorya kay slide ra. Pero Ginoo diretso gid, direct to the point pa. Ang doktor man na bawal na sa imo ang pipikon pa ka, bawal na sa imo ang tamis. Sunod balik bawal na sa imo ang parat, bawal na sa imo ang uwilo nga pagkaon. Ana pa na. Nya bawal na sa imo ang prutas. Bawal na sa imo ang mga gulay. Mangutana ka, Dok, unsa naman lang akong kaunon, ininit tubig na lang yun. Pahit tinang yun na no? Unya, 1,500 o 500 nagjambol sa imong bursa. Unya ang imong kinaon, ininit tubig lang. Bisan pag-usaon ni mong sulubog manon nga sanina, kung wa kay kaon, way lami ang kinabuhi.
Suroy-suroy ka diyan, na mahal kay kang sapatos, bisan pag ang imong isa ka tindog 3 million. Nabab, sulob kang rilo, lahas nimo, isa ka tindugan 3 million. Baktas-baktas ka diya, wa kay kaon, kuyapan niya po ka, di ka pugong na. Wa gilumi ang kinabuhi, kung may kaon. Munang salamat na lang nga, gitagaan tagmayng panglawas sa Ginoo. Dapat ay kaganan sa pagkaon. Amen ba? Sisikaya ginan, mamatay ka. Pagsulti anak, sisikaya atubang sa wall, ampo siya. Ginoo, hinumdumi. Giunsa nako pagsunod nimo, giunsa nako nga gibuhat ako ang mga butang nga malipay ka sa tibuok na akong kasing-kasing. Kunya kay si Isaiah nga gisugo sa Dios, ingon ang Dios, bahin na imong kabtangan kay naay sakit, di na ka mabuhi, mamatay ka. Adto nako. Tunga-tunga pa lang sa ilang kuan ba? Sa palasyo. Gisugo sa Dios, balik ka si Hezekiah. Ingna siya. Balik ka. Gibalik sa Dios ni sa Isaiah ni Hezekiah gipadto gingnan niya. Padto siya sa akong balay. Pwede man to ayuhon sa Ginoo diha. Pwede, uy. Pwede. Sumatong mga dili kakita sa Biblia. O sige, makakita na ka. Kita na yun. Di ba? O, katong mga di kalakaw, okay. Makalakaw na ka. Lakaw na yun. Katong mga sanglahon, ayaw na yun. Pero kini mga kaigsunan ko, wala na yun. Ikaw ng Diyos, adto sa akong balay. Paminaw Kristohanon, para na to usay ang balay sa Diyos, dili importante. Pero gitagaag importante sa Ginoo mga higala. Yes. Amen. Kung masabtan lang nimo, di ka ganahan magpalayo sa balay sa Ginoo. Tinuod na. Munang samubyo layo tingali, mari mo sa balay sa Dios. Nindot kina nga kinaiya. Now, tanaw na to karon, kining mga tao ug unsay nasabtan nila sa balay sa Dios, unahon na to si David. Okay ra sa inyo ha? All right, Psalms 27 verse 4. Psalms 27 and then verse number 4. Psalms 27 verse 4. Okay? Psalms chapter 27 and then verse number 4. Right. Ingon pa siya diri, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Si David man statement man ni David. Amen ba? Now, kabalo man ta kung kinsas David, kung kwarta ang isgutan di ta kalupig niya. Nagpahimo pa ganing templo, tulinadang bulawan ang gidunit. Nasabdan na to, amen ba? Og sikat, di takalupig, hari si David. Og personality ang hisgutan, perting tisuyang tawanan. Ning tanaw gani si Goliath, tong iyang kontra, aksyon ganig ka, aksyon og kahuyang si Goliath, oy. Ni anak ko si Goliath, saya nga, ping-ping krabag amping. Nabalhibuon kayo, di ba? Aksyon sa kahuyang, oy. Sayang, may mudag sling, may mudag espada, may mudag pana, naanak kang David tanan. Pero tanawag kung sa isod sa kasing-kasing, isara. Gusto kong magpuyo sa balay sa Diyos. Amen. Amen. Anong yung nanay yung statement? Nasi nasabtan sa balay sa Ginoo. Nasi nasabtan. Pagtanaw siyang kasing-kasing, one thing. I have desired. Isa na niya, gusto ko magpuyo sa balay sa Diyos. Gusto na ko nga sa kanunay, makita ang katahong sa Diyos. Gusto na ko nga sa kanunay, maistorya na ko ang Ginoo. Nanong ingon animan iyang pagbati tungkol kay proven and tested da sa iyang kinabuhi. Sa book of 1 Samuel chapter 30 verse number 6, nahitabo niya nga sila si David misong sa laing lugar. Ang ilang lugar nga Siklag, ilang gibiyaan. Amen ba? Pagsong nila dito, midaog sila. Pero pagbalik nila, ang ilang lugar, gisunog na sa kontra. Ang ilang asawa gidagit na sa kontra. Ang ilang anak gidagit na, ang tanang kabtangan na gidagit na sa kontra. And because of that, ang mga sundalo ni David, nanyabaw sila until they have no more power to whip. Kanang bisag wa nay luha ning agas nagtibaw lang gyapon ka. Tungod sa ilang pamilya. And because of that, ang mga sundalo madunggan niya, si David ang gibling.
Si David parehas nilang problema kay na po siya asawag anak. Same sila ang panghitabo pero mas bugatan kang David kay siya pa gyud ang giblame. Kabantay mo sa himon David, and David encouraged himself in the Lord. Asa sa paingon, balay sa Diyos. Lingadto siya. Ingon siya ambiyang ipon. Makikistorya ko sa Diyos. Miluhod si David, may istorya siya. Sundon ba na ako ang kontra na nagdagit sa among mga anak? Ang kontra na nagdagit sa akong pamilya? O si tubag sa atong Diyos? Bingana nga atong Diyos, sunda. Maubertikan ninyo sila, ang tanan anak, ang tanan asawa o kabdangan, mabawi, walay bisan usa na mawa. Sa panahon sa problema ni David, sa panahon sa kasakit ni David, miadto siyang balay sa Dios, tungkol dito sa balay sa Dios, nakaangkon siyang paglaom, nakaangkon siyang kusog, nakaangkon siya makaigsun og kaisog na mosunod sa kontra. O giingnan niya yung mga sundalo, kasi gusto mo uban, wala yung uban, gamay na lang. Pero sa masaligon siya, asa siya nagkuhag paglaom sa balay sa Dios. Sa panahon sa daghan yung problema, diri mo sa balay sa Dios makabaton og paglaom sa pulong sa iyo. Proven ang testimony ni David mo nang gusto siya magpuyo sa balay sa Dios. O kung sila yung gipasangilan niya, mga kaigsunan ko, kung imong tanahon sa Biblia, verse number 5, for in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Ang nasabtan ni David, kung naalang ko sa balay sa Diyos, o sa kanunay, makita na ko ang katahom sa Diyos, o mapelusip na ko kanunay ang Ginoo. Ingon pa ni David, sa panahon sa akong problema, bantayan ko sa Diyos. Walay tawron niya, walay problema. Walay tawron niya, walay kasakit. Walay tawron niya, walay mga gihambin niya, mga burden sa atong kaugalingon. Amen? Pero ning anak si David, kung naalang ko sa balay sa Diyos, tabunan ko sa pavilion sa Ginoo. What is that? Protection sa Ginoo. Meaning, kung sina sa balay sa Diyos, in the house of God, there is protection. Amen ba? Kining sige mo anig balay, dili man ni sayang. Kadaghan kay panghitabo nga Kristohanon wa ni simba pagka Domingo, kay na sila outing na disgrasya, napatay. Kung nisimba pa to, buhi pa unta. Nabi na sa Biblia, nga dili pa oras mamatay unta ka. Nana sa Biblia giswat, uy, nga na di taong mamatay, nga di pa unta oras niya. That's right. So usay, makanat sa saya nga po namatay niyo eh. Labi na potential kay sa ministry. Namatay lagi ni siyang kadang hagbang. Ang nasabtan ni David, sa balay sa Diyos na i-protection ako. Munang ka nang muanhi mo diri, muadto mo sa simbahan, makaigsuunan ko, ikaw, imong anak, uban sa imong pamilya, hey, paminaw, nakasalalay ana ang proteksyon sa Diyos. Amen. Sa Book of Psalms chapter 91, he that dwelleth in the secret of the Most High, nakabutan diya ang dwelling place where the presence of God is. Amen ba? Kini sa siman kapalugod ta, kung maadto tag simbahan na ang Dios mo'y ang pulong sa Dios atong paminawan. Ang atong daygon ang pulong ang atong Dios, ang atong manluluwas. Amen ba? Amen. Yan ni ana pagid ang Ginoo, kung siya lang ang imong saligan, pabantayan kag anghel sa Dios. Amen. Ninduta ng pagkaistorya. Ang mga taong kwartan mag-hire o bodyguard. Di pa sila muadto sa lugar, mag-una ng bodyguard, mag-ana dito, i-secure ang area, kay mabutat tunga mo. Pero kay snipe man, patay lang niya po. Dako pa sila gasto sa ilang mga bodyguard, kaya mahal kay mga sweldo. Pero ang Kristohanon, way kwarta, pero anghel ang nagbantay. Amen. Way sweldo-sweldo. Upiring lang kada Domingo. Nasabtan na to, amen ba? Amen. Limang gana. Munang ang Kristohano usay kusog mo padagan og motor, kay nagtuo masyang naiangil nagbantay yun. Kusog mo padagan sa ginan. Na ako'y amigo ni sa kay kung nagpadagan og motor, gikabuhi ko eh. Kanang dagan ba nga murag wa nay ugma ba? Ngamutan ako murag si Abraham na abitaw sa noon niya nagana ba nga welcome home may saning kung na sa nagana ni. Bunting kusugan nagana.
Yung nakaisip-isip ko, ano ba? Naman po dito yung anghel nagbantay, no? In the house of God, there is protection. Amen ba? Second, para dito lang, dalion na tani. Amen? Alright, second. Psalms 23. Psalms 23. Atong tanang Psalms 23, verse number 6. Psalms 23, then verse number 6. Familiar naman kayo na ito di ba? O sa sulti ni David rin. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord, what? Forever. Ingon pa ni David, siniguro gini, way duha-duha, gukdon ko sa kaayo o sa kaluoy sa Diyos. Pasanalan ko sa balay sa Diyos sa kanunay. Amen? Amen. Gukdon ko sa kaayo o sa kaluoy sa Diyos. Nganong nahimo man ni David yung statement? Tungod sa verse number 5. Look at verse number 5. O sa sulti ni David sa verse number 5. O sa sulti niya sa verse number 5. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Alright. Ang sitwasyon manggod ani, si David, di ba ang anak ni David, mi rebelde si Absalom? Pag rebelde ni Absalom, gisong niya si David. Dili man ni David kaya patyon ang iyang anak, kaya man tong anak. Siya ang minaog sa trono. Si Absalom ang nipuli. Nanaog si David sa trono, mingagi si David sa valley of the shadow of death. Na kung ang tao mo agi dito, imposibleng makasurvive tungod sa mga bangis niya mananap. O kung makasurvive manggani siya, ang iya pong lutsan niya lugar, kontra. Na ang musugat niya, espada, ang musugat niya, ang musugat, bangkaw. Pero it so happen niya ni-survive siya sa shadows of the valley of death. Paglusot niya sa lugar sa kontra mga kaigsunan ko, ang giandam, lamisa nga puno sa pagkaon. Munang pag-abot sa verse number 6, misulti siya, mugukod gidi ay ang kayog, ang kaluoy sa Dios. Basta na lang kay kasing-kasing para sa balay sa Ginoo. Limang kaanak. Munang in the house of God, there is provision. Mo supply yun ang Ginoo. Amen ba? Grabe. Kontra ni mo. Pwede good na. Diha sa unahan good, na inag-atang na to. Dagan na ba rin daw tang tao ron? Ang tanawa lang, atong miagi nag-drive ko, hinere kung dagan sa akong Aerox in town. Gikan kong Surigao, gikan kong Siargao, ning tabuk ko diri. Hinere kung dagan, alas 2:30 sa kadlawon, wah, Diyos, sakyanan ang daan. Hinay akong dagan. Subay ko sa linya na. Taon-taon, nining ana sa kuning ngek! Gibanggaan na yung kusloy. Pirting lupadan ako. Lupad ko, niya mura ka na bitang nilupad niya mura gisap na ikaw niya, gibutang na po kaghinay. Paglingi pa na ko, nabalintong ng motor sa nagbangga na. Niya, ang duha ka bata noon, hagbong ana. Niya, bangon ko, akong gibangon sila ba, sirit na rin dugo sa isa sa una, totoo rin dugo, yung isa po, sa kuong dating. Kana ko, grabe no, ang silang nagbangga mo'y nabadli unyang ako ning tindog lang ko, unsa. Mga batanon nga hubog kayo ba, bangag siguro to. Niya kay nagdali, man ko ato, kay naman ko sugaton niya pastor. Na isa ka tao witness, ingo witness ka, isin lang nagpaay sa tong motor niya, isin lang nagpa-hospital. Kaya nagdali, mga na mga sugaton sa airport. Na pastor, nakaanak ko, lahig yun ang kaluoy sa Ginoo. Paminaw, nanginahanglan beta sa kaluoy sa Dios. Kaya man mo maningkamot nga, ikaw ra. Kaya naman mo diskarte nga, ikaw ra. Pero lahig yun tong kaluyan po ta sa Ginoo. Lahig itong tabangan ta sa Diyos ba? Hilig mo mudrig basketball, no? Bisa kung sa kahinay sa team, basta mudapig ang referee, daog dyan na. Tinudoy, daog na naman. Kay ang kusog sa pikas team, dali naman ito pag-graduate. Isa ka na, offensive. Isa ka na, traveling. Dali na kayo mo graduate itong makusog.
Ingon ana ba, kapoy maning kamot kita. Pero kung ang kaluoy sa Dios naa, gaan ra para padung ka sa pangandoy ni sa kinabuhi. Pero unsay basihanan ni David? Basta na lang ko sa balay sa Dios. Sa balay sa Ginoo na yung provision. Amen ba? Na yung protection. Then last, okay na sa inyo ha? Atong makita diri sa atong text, 2 Kings, chapter 20, verse number 4. 2 Kings 20, verse number, gitawag nga, 2 Kings 20. Alright, verse number 5. Yung sa diri, turn again until Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer, I have seen thy tears. Behold, I will heal thee on the third day. Thou shalt go up unto the house of the Lord. Pag-abot sa verse number 6, I will add unto thy days 15 years, and I will deliver thee of this city out of the hand of the kings of Assyria, and I will defend this city for my own sake and for my servant David's sake. Unsay sulti sa atong Dios, adto sa akong balay. Pag-abot niya sa balay, ingon ang Dios, dungagan ta ka og 15 ka tuig. So unsay nakita nimo sa balay sa Dios? In the house of God, there is preservation. Pwede na tanga kang mamatay. Nasabtan na to, amen ba? Kabantay mo sa ampo ni Hezekiah, Lord, remember how I walk before thee with truth and with all my heart done sa mga butang nga maayo sa imong atubangan. Lord, hinumdumi. Katungging na siyang mamatay na siya ba? Amen? Hinumdumi. Giunsa na ko paglakaw na sa verse number 2 na atong tanawon. Verse 2, he turned his face to the wall and prayed unto the Lord, saying, verse 3, I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth, with a perfect heart, have done that which is good in thy sight. And Hezekiah, what? Hilak siyang maayo. Pero ang iyang gipasanginlan, Ginoo, gibuhat biya nako, gisunod biya ta kastibok na kong kasing-kasing. Gibuhat nako ang mga butang nga malipay ka og maayo sa imong atubangan. Nya hilak siya maayo. Paglakaw ni Isaiah, gipabalik sa Dios na ibutangan nindot kay diri atong makita. Ingna si Hezekiah padtuon sa akong balay. Nadungog nako ang iyang pagpangamuyo. Unsay bugat diha nga butang nga nakitaan sa Dios, nakita nako ang iyang luha. I have seen thy tears. Nindutaan na, no? Amen ba? I have seen thy tears. I have seen thy tears. Behold, I will heal thee on the third day. Thou shalt go up unto the house of the Lord. Pag-abot sa verse number 6, and I will add unto thy days 15 years. Walay kinabuhi mapalit sa parmasya. Madto ka sa parmasya, mo ana ka nga ayo paliton ra og kinabuhi. Nya mo na pud ang tinira minuto, seconds lang, isa ka adlaw, isa ka semana, isa ka buwan maka, or isa ka tuig, pila man. Mo na ka seconds lang, mo na pud 1 million, mutong na lang ka. Wa man tay 1 million. Gawa sa katong naa. O kung naa pud seconds ra, another seconds, 1 million na sad. Kana mag-transplant og kidney, dili gani na kinabuhi, kidney lang. Part lang sa lawas na tao, milyones nang gani ang gastuon mo. Kinabuhi, walay kinabuhi, mapalit. Sa parmasya o sa merkado. Pero ang kinabuhi, pwedeng dugangan. Adto sa balay sa Diyos. 15 katuig. Pero ang gipasalingan na ni Hezekiah, hinumdumi, gisunod ta ka Ginoo. Hinumdumi, gibuhat na ko ang mga butang. Munang sa panahon nga maglain ang imong ginhawa. Sa isa ka oras, kaysa na lang ka mo ginhawa. Hangad sa langit. Uyain ng Diyos, Lord, hinumdumi.
Yung mga nang news, sa may ako hinunduman, sa katuig, kaya sarang makamusim ba? Di, ang sumpay ni mo, thy will be done. Nasabtan na to. Kung maglain na mong ginawa, pwede ka mo hangad sa Lord, hinumdumi. Unsa may ako hinumduman, ako biya sung leader karong Domingo. Ako biya na-assign og kanta karong Domingo. Kung patyon ko ni mo, nuhibis pa man nun. Buhi asa ko taman Domingo. Ya kay nindot man niya pagkakanta. Di man niya bag. What I'm trying to say is, kinasing-kasing ang pagkanta ba? Kaya bisan pag nindot imong tiyo, kung di kinasing-kasing, di mo na makita ang saging mo. Kaya nakabi mga maayang mga tabi, di ba? Hindi man kinasing-kasing. Nabita to yung choir, unya na yabag mo apil, yabag mo apil man yan. Kung ano lang, papilo na lang. Nasakit man ang yabag, kung isa ka buwan, nagpasalamat ang choir, uy, hay, salamat, di na yun maguba ang kanta. Nadugay ni Ana ang Ginoo, nag-choir pa mo. Kanunay man, kada Domingo. Wa ko'y nadunggan, wa na ako nadunggi ang yabag. Nasakit man. Yabag raday mo na-recognize, Diyos, kikinasing-kasing ang pagkanta. Mga higala, ang balay sa Diyos, di lang ni kay balay. Nadri ang provision, nadri ang protection, labaw sa tanan, i-preserve ka sa Ginoo. Daghan kay mga kasimbahan niya, akong naadtuan niya mga tiguang na pagbalik nako, muragwa na tiguang, maurag yapon. Daghan kayo. Daghan kay mga simbahan niya, akong naadtuan niya, nagpapray kay nasakit na. Pagsunod balik, naragyapon mo pa namatay. Abdik yapon. Naunhan pa sa mga basko kong lawas. Pwede ka i-preserve sa Ginoo. Daghan untay mga kasakit, kadaot nga nag-atang sa unahan. Pero salamat nga na kay kasing-kasing nga para sa Diyos. I-preserve ka sa Ginoo. Daghan. Amen ba? Mo close ta sa book of Acts, chapter 3. Acts 3. Acts 3, verse 1. Okay sa inyo, ha? Acts 3, verse 1. Sa sulti dire. Now, Peter and John, kining mga apostolisa ba, bugoy-bugoyon po din ni Pastor Leonard. Oh, what's yun? Tanawara. Ay, ang tanawara pa kita po dire. Now, Peter and John went together into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. A certain man, lame from his mother's womb, kining word niya lame, murag pulyo, no? Pulyo, murag bilong sa pulyo ba? Kadi kalakaw ba? Gikan pa sa tiyan, nahimugso siya nga lame na. Pulyo di kalakaw siya. Karon, yan na Biblia, lame from his mother's womb, was carried home daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them that entered into the temple. And then verse 3, who seeing Peter and John about to go into the temple, asked an alms. Verse 4, and Peter, fastening his eyes upon him with John, and said, look on us. And then, verse number 5, and he gave unto them, and he gave heed unto them, expecting to receive something of them. And then verse number 6, then Peter said, silver and gold have I none, but such as I have give I thee, in the name of Jesus Christ, rise up and walk. And then, and he took him by the right hand, and left him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. And he leaping up and stood and walked and entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. And all the people saw him walking and praising God. Now, yung na nitabo para masabtan na to. Si Peter dyan, schedule man sa ampo sa templo. Adto sila kay ting ampo. Nindot mag-Kristo ano, makahuna-huna bang, uy, ting simba naman ron. Amen ba? Di lang kinala mulihan pa ba? Simba na, itis pa op, simba na to na. Kanang sila nagyong maghuna-huna. Na para bagi Kristohanon nga usay imong bistahan bro, simba og maha, nya mo na pagid ampo na to pasok usay kapubuton gid sa Dios ani. Limang ka na magpaampo ba? Nya kana will na magid na sa Dios.
Amen ba? Amen. Tama na. Now, ato na sa templo kay tingam po. Dito sa templo, naday tao ditong pulyo nga di kalakaw nga ginaarsa ibutang diya sa gate. Ang tuyo dili mo simba, mangaygli mo sa musod sa simbahan. Nasabtan na to. Well, undawin na sila si Peter, gisinggitan ni Peter. Hoy, ano na mo? Di ang katupod din taong pulyo, tutok na ni Peter uli dyan. Resulta, nangagi na ang gobernador, pasagda niya kaya nagoy ng singgit. Dako-dako, gini nga donors. Di, singgit ko. Agi ng congressman, agi ng mayor, agi ng gobernador, hasta ang kontraktor, agi na. Wa mo pangayo iglimos, kay singgit man ni si Peter. O si Jan. Unya, ang gisulting sa Biblia, ang katong pulyo ni kalakaw, nag-expect siya something. Kaya gitawag ko. Nya pag naduulas Peter siya, ni ana mas Peter siya. Wa mi kwarta bitaw. Di ba? Na dia. Silver and gold habay na limang kagitawag-tawag ko. Pag naduol na, wa bitaw mi kwarta. Bugoy-bugoy po nila. Wa mi kwarta. Pero ang nakanindot ani, kay naisumpay sa istorya, wa mi kwarta pero na mi Kristo nga taga Nazaret. Paminaw ini, musab ni sa imong kinabuhi. Salamat na lang nga ang pulyo, wa matintang sa nangagi nga mga kwartahan. Pasinggit-singgit mong way kwarta, unya papaminaw ko. Diri ko ani kay mga kwartahan ni. No. Gibiyaan niya ang pagpakilimos, minaw siya ni Kristo. O sa diyang naminaw siya ni Kristo, midawat siya, gigunitan ni Peter ang iyang kamot, o sa diha dayon, ang iyang tiil nga way kusog nakabaton, o kusog, o ang maong taong pulyo, si Peter siya, kuyog na sila, misod sa templo, na nag-ambak-ambak, na nagdaig sa Diyos. O ang mga taong nasa templo, mga kaigsunan ko, nakakita sila, silang tanan, midaig sa Diyos, siguro may ala sila, tinuod gina ang Diyos na itong ginagaran. Amen. That's right. Tinuod yun. Paminaw yun, ani ba, ang challenge. Kung ning absent siya itong panahon na, di siya kalakaw. That's right. Nasabtan ninyo? Amen. Makalakaw hato siya, ni absent pa siya. Yeah. Or ilas, ni-request man lang siya. Diara sa arsahon man to siya, no? Nya niya na siya nga, murag puol naman kayo sa simbahan, sa plaza na puta. Nakuha niyo? Dial sa man to siya, puol na kayo sa simbahan, sa plaza na puta. Napuwila si blind Bartimeus, nagpangay biya putog limos, so biya to siya sa simbahan, sa kanto biya to sa siriko. Pero adtong panahon na, salamat nga naa siya sa simbahan. Wala man to siya intention nga mo simba. Pero I believe ang pinaka-the best niya, desire niya, makalakaw siya. Siyempre nasa gawa simbahan good, daghan ditong musod mulakaw. Na siguro yung mga bata magdagan-dagan, mabutang siyang isipan ba? Kung nakalakaw lang ko, ako yung pinakakusog mo dagan yun na. Siyempre makakita ko siya sa mga nanglakaw. Ng mga healthy kay mga til, yung mutanaw siya siyang til, pastilan pa ita. Usa siyang tingwa, makalakaw yun ko. Miabot yun ang punto, nakadungog siya ni Kristo. Amen ba? Miabot yun ang punto, na nakashare saya, mahitungod ni Kristo. O bito siya, o buwa sa masipyat, bibutang siyang pagsalig ni Kristo, o pagpaminaw ni Kristo, na milagruhan ang iyang kinabuhi. Right. Dili man ni siya musimba. Magpakilimos naman eh. Muna ang challenge mo ni, kung siya na milagruhan sa Diyos, I believe, mas kita milagruhan sa Ginoo kay nagsacrifice ta para sa Ginoo. Yeah. Amen. Ang imong ging tuyo diri simbag yun. Ang imong tuyo pagsuport sa bulaton sa Dios. Kung katong tawhana nga way intended mo simba, nakadungog lang ni Kristo, di milagruhan sa Dios, ikaw pagha nga nagsakripisyo para aning bulaton. Yeah. That's right. Amen. Nganong naulian siya? Naa siya sa templo. Naalang siya sa gate. Ingon na kanindot ang blessing. Naagi kay bulungan may tabo sa imong kinabuhi. Naalang yung ka sa templo sa Diyos. Amen ba? Amen. Naalang ka sa templo sa Diyos. Kaya kung ni-absent ni siya, wala. Munang usay nagka-Thanksgiving,
Magpasalamat na. Salamat ko sa Ginoo. Gitagaan kong blessing wa magita ko nangayo ani. Baghatag man sa Dios. Nang ikaw intong nangayo sa kilid, murag nagbagulbul ka ba? Kaanpir ba ani Ginoo nga? Ako man tay nangayo ana, ano sa iya man hitog pa na. Kaya sa panahon nga nanungtong ka, pag-abli sa Ginoo, absent manggod ka. Nahatag sa nagsunod. Nawa na ngayo. Amen ba? Asa mo itong nangayo, ani? Ning si Batman? Ay muha na lang ni. Pag-abot sa Thanksgiving, gibless ko sa Dios, kita ka kong blessing nga. Wa man ako nangayo, ani. Uy, nagsubra-subra na akong blessing. Ang ikaw na lingkuran na ako, mati nangayo, ana. Kaya sa panahon nga nangayo ka, sa panahon unta nga ihatag na, absent ka simbahan. Mao nang tatong panahon na nga tubago na sa Dios imong pag-ampo. Mao na tatong panahon na nga naa na reward ang Dios sa imong kinabuhi. Pero kay wa mga nahatag sa lain. Nagihimuon ni milagro sa Ginoo. Dili alkansi imong oras nga miabot ka sa simbahan. Dili alkansi imong oras na minaw ka sa pulong sa Dios. Yan man, ampo pa lang, kanta pa lang, pwede na mo milagro ang Ginoo. Kabantay mo ni Paul o ni Silas sa prisuhan. Dito pagid sa pinakasuok na prisuhan, gipabantayan pagyud tungang gabi. Nagampo og nagkanta sila. Tibuok piniriso. Nakadungog. Kwarto-kwarto niya to. Pero tibuok piniriso, nakadungog. Paghuman nila na, milinog dayon ang prisuhan. Pusas tanggal sa tiil ug sa kamot, mga putahan, nangatanggal. Katong pusas sa kamot ug sa tiil, nagpasabot og mga butang nga migapos hinungdan sa imong kasakit. Mga butang nga naggapos hinungdan sa imong kagulanan. Mga butang nga naggapos hinungdan, mga kaigsunan niya na stress ka. Kung nalang kay kasing-kasing may nampuon, unya mo daig sa Dios, pwede na tanggalon sa Ginoo. Ang problema kay nagkanta na to, di man kadungog ang tapat. O say gani, lip-sync ra. Wah, yun, duay, milagro. Amen? Pero ang butang nga ganahan ako, katong nakitaan sa Dios, ang hilak ni Hezekiah. Dimensyon yun sa Dios. Nakita nako iyang luha. Pangutana, when was the last time naghilak ka nagampo sa Ginoo? O say og nay drama nga mga sentimental mo hilak man din mga badge. Nya kita ra pa pong laki mo apil og tanaw mo apil po tag hilak. Nya kita as man tagar mo pa di malata pahila mo sila mo din dito sa kanang lababo. Kanang luha o gihilak pa nanay mo sa imong kaugalingon gitubag na ta sa Dios. Amen ba? Amen. Nay babae sa Biblia nga guol kay siya si Hana ba Hana? Kay wa siya anak. Bulihon day sa una ba sa way anak? Agoy way anak kana bulihon man siya sa una anak ba? Karon lahi naman ron ang bulihon ang daghan mag-anak. Tinod bitaw na. Ato mong purpose. Interview niya, pila may anak nimo? Duha ra man, very good, very good. Kana, naghuna-huna yun sa ekonomiya. Pilipinas. Pila may anak nimo? Next question na lang, ma'am, please. Dili man na pwede. Pila man na, Andre. Pila magi anak nimo, di ay? O buhi pala gidon tatanan, ma'am, 19 na magi doon. Limang ka anak-anak ka. Kadaga, imuli ka garon. O dagang kaganak, pero sa unang dagang kaganak, ay, sikat ka. O wa kay anak sa una, ibuli ka, pero karon appreciated ka. Tungod sa grabing pag-resist na. Si Hana, hilak siya. Bisa kung saan di mag-isila ka anak, kaya gitrangkahan man sa Diyos. Pag-abot sa 1 Samuel chapter 1 verse 5, gitrangkahan sa Diyos. 1 Samuel chapter 20, nagbuntis na si Hana. So there is something happen gikan sa verse 6 down to verse number 19. Kay pag-abot sa verse number 10, naghilak siya na nga nagampo. Weep bitterly. Di lang kay weep bitterly. Kanang hilak mga grabe kasubong yun siyang kasing-kasing. Hilak siya. Nya nagampo siya
uban ang pagpakigsaad sa Dios. Lord, kung nakita lang nimo akong kasakit, kung tagaan lang ko nimo anak nga lalaki, man child, ako ra po ni ibalik nimo. Unya pag-abot sa verse 11, and Hannah prayed continually. Hangtod wa niya naangkon. Pag-abot sa na verse 20 ni ana siya na nakaangkon kog anak tungod kay gipangayo nako siya sa Dios. Kalami ana bang kini pinangayo na mo ni sa Dios. Unsa may butang imo nakita mo nagapinangayo nimo sa Dios. Tamis kay na yun tubag sa pagampo. Amen? Pero hilak. When was the last time nga naghila ka? Nagampo. Kung na kay gampo, wala gitubag, basig luha, ray ko ang anak. Dito sa amo ang mga simbahan dito sa maghimo, mig prayer vigil. Sa maabtan, mig alas 3 sa kadlawon. Magampo man, mga pastors magampo ba? Mga mimurupod, muduyog, magampo. Taman magbuntag. Nyamana ang pastor host, magampo ta street, duha ka oras. Taas na biya kay na. Tiyo na duha ka oras. Nya narbay ampo na to nga nagampo ta Ginoo unya ang sudin sa utok agoy ang buwan agoy ang inununan agoy ang lahi ang sud sa tunguna pastor nakatay mo nagampo mo na ang sud sa iyong utok lahi na kawaton siya wa man na ampo yun concentrate yun dako pa kay tingog sa primero Ginoo nadugay nya dungoy na pag human sa duha ka ros, tindog na. May lam to nimo naghila kay diri man mo trapo ana. Pero katong nakatug na, diri na mo. Ang laway na mo gitrapo. Naunsa man pagtubag ana sa Ginoo. Adto ka sa opisina sa mayor pangakitabaw niya naglaway-laway ka. Amen. Layoy. Pero adto nga maghilak ka kay nangayo kag tabang. Humo kay kasing-kasing. Ay, mao ba? Oh. When was the last time naghilak ka nga nagdumos? Nganong giapil na ko siya na? Kay sa panahon siyang problema, sa balay siya sa Dios ni Dool. Gainan pa kay siya ni Ilay. Oh, nahubog man kakasayo pa. Hindi man kagiinan siya ni Ilay. Ano hubog man kang kasayo pa? Sa dili. Wala akong naghubog-hubog. Sakit niya akong kasing-kasing. Balay sa Diyos yan ng adto. Ang balay sa Diyos, mutubag o pag-ampo ang iyo. Pero usay ang i-consider sa Diyos, makita ang luha sa imong mata. Hope nga natin nakutlo nga pagtululan sa pulong sige. Amen? Lord, salamat sa imong pulong na mong itunan karon nga kay bless ka to. I-bless ni nga church under sa leadership ni Pastor Leonard, uban siyang asawa ug sa mga membro dinhi. Gamitan ni sila daghan kay ministry gihandulan si Pastor Leonard Ginoo. Protection niya sa kanunay, unya main panglawas uban siyang pamilya ug sa mga membro dinhi Ginoong Dios. I-bless ni nga daghan pang makasimbahanan aman nga kini simbahan na mahimong sandayong sa panalangin o Dios. Nagamuyo, nagahangi po ni muna na Ginoo. Salamat kay sa kagayonan nga nakaawit kami, nakapamalandong mi sa imong pulong o Dios. Ang dungog himaya ibalik na mo diha kanimo sa matamis nga ngalan sa among manuluwas nga si Kristo Jesus. Amen. Okay, thank you church. Lord, salamat this evening. Silindi, pagpadala mo sa inyo. Karong gabi, karong oras. Ang i-challenge kami, ang i-remind kami na importante ang pagdato sa balay sa Diyos. Sa balay sa Diyos, dunay protection. Sa balay sa Diyos, dunay provision. Sa balay sa Diyos, dunay preservation. Kaya Lord, inisaya ang pagdato sa balay sa Diyos. Si David ang hambal, nagsining sa 120 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Dunay blessing, may advantage, may benefit, mautod ang pagkain sa balay sa Diyos. That's why ayaw pabinayani. It's not a waste of time ang pagkato sa balay sa Diyos. Ang Diyos i-design niya para sa ating Kristuhan ng ginamuli. Damo mga tao sa Bible, naka-experience of miracle because of the house of the Lord. Si Dia, si David, si Hannah, and many more.
mga auto. Ang tao malumpo, mga auto. Atong makita, isa wala sa intention of simpa. Pero after siya nakayo, ang first thing na iya ginhimo, kaya siya nagpuli, nagsulod siya sa balay sa Diyos. Nagdayeg siya sa sulod sa balay sa Diyos. Karong maaga, salamat o karong gabi. Salamat, ari kita, ari ikaw. Butod atong ugalingon. Ang balay mo ugalingon, Lord, mag-ano-ano man, may problema man, mag-apitalo man. Hindi ako, Lord, hindi ako maglayo. Hindi ako magtalikod sa iyong balay. Hindi ako, Lord, akong pamilya. Kami tanan, Lord, madulang nga iba yung bagay, hindi man Lord, ako mo ang iban. Mapanguligi ako dito, na hindi ako magtalikod sa balay sa Diyos. Buligi ako, hindi mo ako ang balay sa Diyos. Because I know ang presensya sa Diyos. Ara ang pagpapamayo sa balay sa Diyos. Kristo ka ng ari ang pagpapamayo. Mula sa uban, mula sa ibang lugar, ara sa balay sa Diyos. Karong nagawin ang mga Pastor Chris Payton, maunta, ano man problema mo, hindi ko magtiga, hindi ko magtayo, hindi ko magtalikod sa balay sa Diyos. Sa bayo, igugmaon ko, panaglaon ko, supuntahan ko ang balay sa Diyos. Karong nagawin, na-appreciate ko ba ang balay sa Diyos? Balikan ka sa harta, buhod ikaw, pasalamati kung may balay ka sa Diyos, na ako'y harta. Pasalamati ang Diyos, may balay sa Diyos, nga nag-protect sa akin. Pasalamati ang Diyos, na sa balay sa Diyos, may harap kitang provision. Mga utong anak sa balay sa Diyos, ang pagpamahal sa Diyos. Disi ka na nung mapalingkamot, mahit ka sa balay sa Diyos, may pulos. Way kalipay, walay fulfillment, hindi mo kinamuhin, mapalayo ka sa balay sa Diyos. Kaya sa altar, kapatid, hindi ka masyada din sa altar, sa pulpit, kamo palugan din. Ayaw pagbulan na mga utol sa pupulupuan. Mas namin din ka sa altar, may blessing din sa altar. Magluhod kita, magpasalamat kita. Na may balay ka sa Diyos bukas. May balay sa Diyos, available para sa atin. Amen, ba? Luhod sa Ginomo, naintindihan mo ang mensahe, nag-bless ka sa mensahe, na-challenge ka sa mensahe, ayaw tugutin, makuha ka, na hindi ka makapalambing sa presensya, sa altar, makadakot ka na pasalamat sa Ginoo. Amen. Pasalamati ang balay sa Diyos. Ayaw tugutin na malayo ka sa balay sa Diyos. Ayaw tugutin ang damit ka sa iyong Kristohano. Ayaw patikahan yung kasing-kasing. Ilabot sa Ginoo, iyong mga problema. Iyong kabuk-aton. Itong biyan mo sa Ginoo. Kaya Diyos, Ginoo, salamat na hinimay mo kami, ano na gabi, ano na importante, ano mo kadamo, mapili sa balay sa Diyos. Sa ito na panahon din ang tempo, nakila din ang tempo. Ako makita naman ng mga tao may gugma sila sa pagkato sa balay sa Diyos. Ako nakita, Lord, hindi mo. Nakita namin yung pagmula. Nakita namin yung pagpapamayo sa mga tao na nagpalapit sa balay sa Diyos. Ngayon, salamat na kami church. Kasi yung Ginoo. Yes, it's not a building, but it is the assembly of the believers. Ngayon nga, tikong, puligi ang mga katawan, sumalan, di kami magpalayo sa balay sa Diyos.
Especially Lord, karoon mo na tinaknak, karoon mo na tinigod. Maraming na tao ng palibot, depressing, discouraging. Salamat, may blessed hope kami. Pinahagi sa balay sa Diyos. Salamat, may blessed hope kami. Pinahagi sa pulong sa Diyos. Ginawali, ginatudong sa balay sa Diyos. Ngayon ito, Amay. Ang mga churches noon, Lord, abandon. Wala na pang tinilig sa Amerika, sa Europe, damo ang mga simbahan at sirado. Pagsalamat mo, Lord, na kami para pa may layunan, tikod, na mga simba sa ito. Kaya Lord, amon sa mga panahon, amon Lord, i-grab din yung opportunity na kami Lord, makasimba din sa iyo. Ikapa mga gusto man din nakasungkasi, na hindi nila Lord, pag-inig-let, take for granted ang balay sa Diyos. Thank you, Father God. Salamat sa reminder mo sa akin. Ang God na umayakin. Maya dumong pagpasalamat ang ibatin sa iyo. Isa pa man sa inyong alagad, inyong minsan inyo din padala para ma-remind kami. Salamat mga Diyos. Ang tanang itong yanamon, salamatan ang tanang. Tanang, sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Gusto kita? Okay, so salamat sa Brian.